Naiipit ako sa sitwasyon ng nanay ko at ng asawa ko. Apat kaming magkakapatid, yung bunso na lang ang nag-aaral. Kasal na ako at meron kaming isang anak. Kung kami lang ng asawa ko at anak ko sa mundo namin, we're living a happy life. Please don't get me wrong, mundo din namin yung family side ko and mabuting manugang yung asawa ko sa parents ko. Nagkakaroon lang ng problema kapag nai-involve na yung hiraman ng pera. Ang mama ko kasi ay sadyang mautangin. Yung kahit meron naman kapag nakakita siya ng opportunity para umutang o may mag-engganyo sa kanya, na kaibigan or utangan gaya ng mga lending company ay uutang talaga siya. Yung bang parang nasa sistema na ng buhay niya yung pangungutang na pakiramdam ko kailangan na ng professional counseling. At pagdating sa pera mahirap pagkatiwalaan ng mama ko. Mabait ang mama ko, wag niyo po sanang i-judge. Ilang beses na kasi siyang humiram sa amin ng pera. Maging sa iba naming kamag-anak pero wala naman hong nabalik. Kung may naibabalik man dun sa mga kamag-anak na mabunganga talaga. Bilang anak ay iniisip ko rin kung dapat ba talagang singilin kapag mga magulang mo na yung nanghiram. Pero in the back of my head, lumalabas din yung pagiging nanay at asawa ko sa mag-ama ko na kailangan naming singilin kasi kailangan din namin ng panggastos. Nag-birthday ang asawa ko. Gusto ko sanang bilhan si Mr. ng hand drill na rechargeable. Kasi halos 2 linggo na rin yung bukang bibigyo. Ang kaso naman, biglang nag-chat sa akin ng mama na hihiram daw muna ng pera kasi wala daw pang hulog kinabukasan. So pinadala ko kasi naawa ako plus nagigilty din kasi ako kung hindi muna ako nag-asawa at nagkaanak. Nakakatulong pa sana ako sa kanila. So ngayon ay hindi kami nag-iimika ng asawa ko. Nagtatampo kasi siya kasi nagsabi na siya sa akin na huwag na muna magpapahiram kila mama. Kasi nga hindi naman din na isosole. Naiipit ako kasi naiintindihan ko na pareho yung mga sides nila pero hindi ko masabi sa kanila yung nararamdaman ko talaga. Parang ang hirap tayuan ng posisyon ko. Ano ba yung dapat kong gawin o may dapat pa ba akong gawin at intindihin? Ang hirap kasi hindi naman ako po pwedeng pumili o maging one-sided lang. Sobrang nakakaiyak. Comfort po talaga ang kailangan ko kasi parang wala namang solusyon ng sitwasyon ko. Letter sender, Jenny V ng Chaong, Quezon. Kasi the cycle goes hanggat hindi ka tumitigil na mautangin ng nanay mo. Paulit-ulit lang yan. Do not feel guilty na nag-asawa ka ng maaga. Your family isn't not your responsibility. Kung magbibigay man, dapat kusa lang. Kasi meron ka ng sariling pamilya at priority mo sila dapat. Kung hindi mo kayang solusyonan ang yung problema, baka nasa iyo na ang problema. Kasi inaalaw mo sabi nga nila, what you allow will continue and you don't have the right to complain. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Apat naman pala kayong magkakapatid at bunso na lang naman yung nag-aaral. So kung hindi mo mapahiram ang mama mo, may 2 ka pang kapatid na pwede niyang hiraman. Si nanay mo naman kasi yata yung nanay mo na nakakahiram sa'yo palagi. Kaya ikaw palagi yung takbuhan. Subukan mong ilagay ang sitwasyon mo sa husband mo. At sigurado ako na hindi rin yun aari sa'yo. Dito sa puntong to, maraming nagkakahiwalay na mag-asawa kasi para sa akin dapat pag-usapan nyo munang mag-asawa bago ka gumawa ng hakbang. May respeto kasi yung tawag doon kasi once na binaliwala mo yung opinion ng asawa mo, dyan na magsisimula ang problema at mawala yung respeto nyo sa isa't isa. Madami akong naririnig na ang asawa pwedeng palitan pero ang magulang hindi ka na raw makakahanap. Pag ganon at ganon ang rason, baka makasampu ka ng asawa at yun pa rin ang papasok na problema. O paano ba namang hindi magagalit ha? Mag-isip ka nga. Inuna mo pa yung nararamdaman ng nanay mo utangera. Bakit mo kasi inunang mag-asawa at anak kung gusto mo naman pala tulungan ng pamilya mo? Etong isipin mo ha, yung nanay mo kaya ganyan kasi meron siyang nahihiraman palagi. Yung pagbibigay mo sa kanya ng pera, hindi yun nakakatulong sa kanya. Lalo niya lang yung gagawing habit. Magandang tumulong, pero kailangan mo ring isipin para saan ba yung pera na hinihiram ng nanay mo. Kasi kung para rin lang sa utang na pupunta yung binibigay mo sa kanya, hindi siya dapat sumasali sa ganun. Wala naman pala siyang panghulog, sali siya ng sali. Sensya na ha, pero yung ginagawa ng nanay mo panglalamang na kasi. Lagi mong pinagbibigyan pag emergency na at wala kang madukot? Mahiram thank you mo ba ang gamot sa ospital?